Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. So tiyatalakay pa rin natin yung pakikipag-usap ng mga tao sa mga demonyo. Kaluluwa pala. Pakikipag-usap ng mga tao sa mga kaluluwa. Siyempre, maaaring mangyayari sa pagpapanggap ng mga demonyo o sa mga modus na nangyayari. Lalong-lalo na yung mga binabayaran ng mga medium. So ngayon, inshallah, nung nakaraan nalaman natin na matagal na pala itong modus, yung pakikipag-usap sa mga kaluluwa. At nagpapatuloy ito sa makabagong panahon. At ito nga ngayon, Tajribatul Ma'asara, yung makabagong experience ng mga tao sa pakikipag-usap sa mga kaluluwa. At nadagdagan pa nga yung paraan eh. Diba ngayon na yung meron ng yung Spirit of the Glass. Diba yung tawag talaga doon Ouija board, Spirit of the Glass. At meron pang iba't iba silang maaring bagong naimbento na hindi pa natin nababalitaan. So sinasabi, hadihi tajribatun hasalat mal kitabi Ahmad Izzuddin al-Bayanuni. So meron daw isang author, ang pangalan niya si Izzuddin al-Bayanuni. Meron siyang aklat na pinamagatang Kitabul Iman bil Malaika. Sa kanyang Kitabul Iman bil Malaika, pananampalataya sa mga anghel, harasat ala nakliha binassiha o harastu ala nakliha binassiha fi hadal maudu. So, kinuha daw ni Sheikh Omar al-Ashkar eksakto kung ano yung sinabi nito ni Sheikh Ahmad Izzuddin al-Bayanuni doon sa kanyang aklat na Imanu bil Malaika. Doon kasi sa Arkanul Iman, hindi kasama yung mga jinn eh. Usually tinatalakay na lang siya kapag nababanggit yung mga jinn. Pagkatapos na matalakay yung mga anghel, sinisingit siya doon. Kasi yung mga jinn, kumbaga, una madalas ikinukumpara sila sa mga anghel. Ganon. Kasi yung mga jinn, mga anghel, parehong may, sa mga algaib, pareho silang may isip. At pareho silang mayroong epekto sa mga tao. Kaya tinatalakay din ang mga jinn kapag natatapos ng matalakay yung mga anghel. So parang dito sa mga aklat na ito. Ito number 3 ito na libro. Yung tungkol sa mga jinn. Yung number 2 tungkol sa mga anghel. Mga siningit siya doon. Kasi number 4 tungkol na sa mga sugo at mga propeta. So sabi niya sa aklat na yon, lakad syagala istihdarul arwah al-maz'um afkarun nasi fi syarki wal garb. Pinagkaabalahan daw ito ng mga tao. Itong pagtawag sa kaluluwa at pakikipag-usap sa kaluluwa. Pinagkaabalahan ito ng lahat ng mga tao sa silangan at kanluran. Ibig sabihin, hindi lang kumbaga dito sa Asia, may mga ganito. Pati yung mga European, mga Russian, meron din ganito. Sa Africa, meron din. Meron silang mga iba't ibang mga paraan na inaabalan nilang kanilang mga sarili sa pagtawag sa kaluluwa o pakikipag-usap sa mga ito. Fakutibat fihi makalat, at marami nang naisulat na mga akda tungkol sa bagay na ito. Bilugatin mukhtalifat sa iba't ibang mga wika. Nushirat fi majallati Arabiya o gayra Arabiya, na inilathala sa wikang Arabic at liban pa sa wikang Arabic. Maraming may interes. Alam tala. Ayun, kape pala natin. So
So maraming may interest dito sa pagkausap sa kaluluwa. At yun nabanggit na nga natin nung nakaraan yung mga posibleng dahilan. Kasi marami sa mga tao nga ay emosyonal. So gusto nila na magkaroon ng karanasan na makausap yung kanilang mga mahal sa buhay na namatay na. Lalong-lalo na yung mga tao na meron silang pangangailangan dito. Hanapin nila kung saan nakalibing yung kayamanan o iba pang mga bagay-bagay na gusto nilang maiparating sa kanilang mga namatay na ng mga mahal sa buhay. Wa ulifat fihi muallafat. At marami nga naiakda tungkol dito. Wa bahata fihi bahitun. Kahit mga professional, nagsasalita rin tungkol dito at nag-research sila tungkol dito. Actually, meron mga thesis ng mga doktor o mga masteral na ito yung kanilang subject. Yung pakikipag-usap sa kabilang buhay o pakikipag-usap sa mga kaluluwa tungkol sa kabilang buhay, buhay pagkatapos ng kamatayan at iba pa. Wajarrabahu mujarribun. At sinubukan din ito ng mga nais na sumubok. Nga, pupunta sila doon sa mga medium at makikita nila kung paanong isinasagawa ang mga pakikipag-usap na ito sa mga kaluluwa. Ihtada ba'da dhalika al-uqala wa minhum ila annahu kadibun wa buhtan. At syempre, pagkatapos sila masubukan yung pakikipag-usap sa mga kaluluwa, matapos silang obserbahan yung mga tao sa kanilang mga gawain na pakikipag-usap sa mga kaluluwa, ang matatalino, nalalaman nila na kasinungalingan lahat ng ito. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo at ito ay gawa-gawa lamang nila. Wa da'watun ila kufrun wa tugyan. Ila kufrin wa tugyan. At nalaman nila na ito ay paanyaya tungo sa kawalang pananampalataya at pagsuway kay Allah. Kasi ito mga ganito, delikado ito eh. Halimbawa, Muslim, pupunta sa medium. Sasabihin niya gusto niya makausap ang patay. Ang usapin sa kabilang buhay ay kabilang sa mga pangunahing usapin. Ibig sabihin, usul ng Islam. Ugat ng Islam. Arkanul Iman, Arkanul Islam, halimbawa. At hindi siya kabilang doon sa mga furo, yung mga sanga. Ang ibig sabihin dito, kapag nalabag mo itong mga ito, ang iyong ginagawa ay maaring kufur nga o shirk. Ngayon kung Muslim ka, pupunta ka sa manghuhula. Di ba merong hadith, yun ay kufur at shirk. Magiging pareho din kung pupunta ka sa medium. At naniniwala ka na yung medium na yun ay may kakayanan na makausap mo ang namatay mo ng kamag-anak o sino pa mang namayapa na o namatay na. Kasi malinaw sa atin sa Islam, yung tungkol sa kabilang buhay. Na kapag mamatay ang tao, wala na siyang kinalaman dito sa mundo. Wala na siyang kinalaman dito sa mundo. Nasa barzak na siya. Nasa barzak na siya. At kumbaga, gustuhin man ng tao na siya ay makausap, wala siyang magagawa na paraan. Ngayon kung maniniwala ka sa ganito, ibig sabihin nito, hindi ka naniwala kay Allah. Hindi ka naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga sinabi o mga napagtibay mula sa kanila na hanggang doon lang ang, kumbaga, yun na yung limit ng buhay natin. Yung barzak nasa kabilang buhay na. Hindi na natin sila makakausap. Hindi na natin sila makakausap. Actually, kahit mga kuffar nga alam nila na yung mga nasa kabilang buhay, ang ilan sa kuffar, alam nila yung mga nasa kabilang buhay, hindi na makakaapekto sa atin. Hindi na natin sila makakausap. Hindi na. Tapos tayo pa kayong Muslim na may malinaw tayo na turo tungkol sa bagay na ito. Kaya nga yung nakaraan, ginawang meme yun eh. Si Claire Castro, laging bibida sa pinagtatawanan, ginagawa siya katatawanan lagi ng mga tao kasi wala lang kwenta yung mga pinagsasabi niya eh. Kinuha siya ni Bongbong para lang mang-okray, sabi pa, mang-okray lang, katarayan lang pinagagawa kahit walang sense. Yung trabaho niya eh.
Tataka nga paano naging abogado yun eh. Sabi niya raw minsan. Napanood ko pala yun. Pero sabi dun sa meme, ginawa ngang meme kasi yun. Na kaya raw pala ganun itsura ni Bongbong, parang bangag. Kasi walang tulog. Tapos sabi ni Claire Castro, ni Auntie Claire, hindi raw natutulog ang Pangulo kasi 16 hours kausap niya raw ang kanyang ama. 16 hours kausap yung tatay niya. Hindi ba? Paano 8 hours siya sa Malacanang tapos 16 hours kausap niya yung tatay niya everyday. Hindi rin siya natutulog. Hindi siya natutulog. Tapos syempre may mga nagko-comment din doon na hindi naman nakakausap yung patay. Kalokohan yan. Bangag nga talaga. Sila alam nila, di ba? Alam nila na hindi makakausap yung patay. Tapos ikaw Muslim, gusto mo pa makausap yung patay, kufur talaga. Kufur talaga. Kung yung mga hindi Muslim, hindi nila matanggap yun eh. Tapos ikaw tinatanggap mo, gago ka talaga. Na para tanggapin yung mga bagay na yun. Yung inna istihdarul arwah alladhi yaz'amuhu az-za'imun kadhibun wa dajalun wa khidaun. Ang pagtawag sa mga kaluluwa na inaangkin ng mga nag-aangkin na sila may kakayanan dito o nagawa na nila ito. Ito'y kasinungalingan, panlilinlang at panloloko. Wamal arwahu al-maz'umah illa shayatinun tatalaabu bil insani wa tukhadi'uhu. Itong mga nakakausap nilang kaluluwa, kung di man ito arte lang. 'Di ba, uma-acting lang yung medium. Titirik-tirik pa yung mata nun, ganoon, tapos papatay-patay sindi yung ilaw. Kung di man ganoon yung nangyayari. Kasi nga, demonyo yun at pinaglalaroan lang nila yung mga tao. Sumapi yung demonyo dun sa medium, tapos kakausapin nung demonyo yung mga tao sa pamagitan ng medium, maaring gagayahin niya yung boses nung namatay na. Gagayahin niya yung boses ng namatay na. At nangyayari yan dun sa mga sinasapian din. Lalong-lalo na sa yung mga nag-exorcist nga kasi ng mga pari. Nire-record nila yun Nire-record nila yung mga exorcism nila. Dati audio lang, ewan ko lang ngayon kung may video na. Audio. Nire-record nila yung audio. Tapos yung mga pinakasikat na isa sa mga pinakasikat na exorcism na nangyari, yung isang babae, isang bata, pangalan niya Emily Rose, naging pelikula pa nga yun Nirecord ng pari yung yung pag-exorcist. Na-record talaga yung demonyo nagsasalita sa pamagitan ng bata. Nagsasalita siya ng German, ng Latin, na hindi naman marunong yung bata ng ganong salita. So, posible talagang magagaya ng demonyo yung boses. Kung sa panahon nga ng Dajjal, di ba? Ultimo itsura. Magagaya ng demonyo. Yung pa kaya, boses lang. Paano pa kung yung matawag nila yung Karin pa nung dating namatay. Mas kilala niya yung tao na yun, napagpapanggapan niya na kaluluwa ng tao na yun. So lahat ng ito ay uri ng panlilinlang. Wamal arwahu al-maz'uma illa, ayun nga, yung nabasa na pala natin yan. Walaysa fi istita'ati ahadin an yastahdira ruha ahadin. Walang sino man ang merong kakayanan na tawagin ang kaluluwa ni numan. Fal arwahu ba'da an tufarikal ajzad tasiru ila alamil barzakh. Ang kaluluwa, kapag humiwalay na sa katawan, napupunta na ito doon sa daigdig ng barzakh. At yun, kabilang buhay na yun. At ang kabilang buhay na unawaan natin, magsisimula ito hindi sa araw ng paghuhukom, sa kamatayan natin, sa paghiwalay ng kaluluwa at katawan. Thumma hiya imma fi naimin wa imma fi adabin. At ang kaluluwa na ito ay maaring nakakaranas na ng mga biyaya o parusa dun sa barzakh, dun sa libingan. Wa hiya fi syugulin syagilin amma yaddaihi mustahdirunal arwah.
at ang mga kaluluwa, abala na sila. Meron silang sarili nilang pinagkakaabalahan para matawag pa sila ng tagapagtawag ng kaluluwa, ng medium. Diba? So, halimbawa, sasabihin man natin, yung kakatwiran nila. May mga paraan, may mga tawag nila portal, may mga pinto pwedeng mabubuksan para dadalo sila rito sa mundo ng mga buhay. Sige, paano mo mapapapunta halimbawa yung kaluluwa na pinarurusahan na dun sa libingan? Diba? Hindi mo na mapapaalis yun dun eh. Hindi mo na yun mapapaalis doon. O tapos yung kaluluwa na tumatanggap ng mga biyaya sa libingan. Nandun siya, panatag siya, payapa. Mananampalataya siya eh. Tapos tinawag mo siya kasi may problema. Pupuntahan ka pa ba nun? Isipin dun, tarantado mga to na, ang sarap na ng kalagayan ko rito, tatawagin nyo pa ako. Parang, nung buong buhay ko, inabala nyo ako, dinamay nyo ako sa problema nyo, tapos ngayon, aabalahin nyo na naman ako. Wala silang panahon para gawin yun. Kung totoo man yung sinasabi nila, may mga portal, may mga paraan. Di ba sa Ghost Fighter, merong lagusan. Wala nang ganun eh. Kung meron mang ganun, wala nang pagkakataon yung kaluluwa na pumunta pa doon. At sabi nga ni Sheikh Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, wakad tuitu ana ila dalik. Inimbitahan daw siya sa isa sa mga pagtawag o pakikipag-usap sa kaluluwa. Inimbitahan daw siya. Wa min qabli hadhihi al-arwah, wa min qibali hadhihi al-arwah, wa jarrabtuhu bi nafsi tajribatan tawila. At itong yung pakikipag-usap sa kaluluwa, yung espiritismo, nasubukan daw niya ito ng ilang mga panahon. Dumalo lang naman siya, hindi siya yung sinasapian. Nag-obserba lang siya. Wadaharli annahu kadibun, wadajalun wakida. At naging malinaw lalo sa akin na ito nga'y kasinungalingan, panlilinlang at panluloko. Alaya, ala ay di shayatin tatalaab. Nangyayari lamang ito sa pamagitan ng kagagawan ng mga demonyo na pinaglalaroan lang nilang mga tao. Garduhum min dalika tadlilun nasi wa khidauhum. Ang layunin ng mga demonyo na ito, iligaw ang mga tao at lokohin ang mga tao. Natatawa pa yung mga demonyo kapag ginagawa nila to. Di ba yung mga prank? Nanonood ka lang, di ba? Alam mong may maloloko. Alam mo, may nilagay ka dun na bagay na may madudulas o tapos pag may nadudulas, natutuwa ka, tawang-tawa ka. Ganun yung demonyo. Ayan, gago, naniwala. Ganun sila, tatawanan nila yung mga naloloko nila. Na inililigaw nila yung mga tao at niloloko. At ang gusto nila, madagdagan din yung kanilang mga tagasunod. Yung tagasunod ng mga wamualatu manyuwalihum. Gusto nila na dumami pa yung mga naniniwala sa mga ganitong kalokohan. Kasi nga, lahat ng paraan na maililigaw ni Satanas yung mga tao, gagawin niya eh. Kasi maaring hindi naman niya direktang mautusan yung tao na magpatira pa sa rebulto, di ba? Kasi kahit kufar, may nag-iisip na bakit sila magpapatira pa sa rebulto. Kaya nga mayroong mga relihiyon na mga kufar, walang rebulto. Iglesia ni Cristo, wala mga rebulto. Pero maraming paraan si Satanas na inililigaw nila ang mga tao. Maraming paraan si Satanas at yung kanyang mga kampon na mailigaw ang mga tao. Kaya nga, si Dajjal pagdating niya, may matindi talaga eh. Kasi kung ngayon pa lang naloloko yung mga tao ng mga ganito lang kaliliit ng panloloko, paano pa kaya pag nandyan na yung Dajjal na bumubuhay ng patay? Kumaring nagpapagaling ng may sakit. Yung panahon nga, kaya niyang baguhin eh. Tag-init, pauulanin niya. May bagyo, patitigilin niya yung bagyo. Baka may lindol. Sasabihin niya sa lindol, stop! Si Kibuloy, di ba? Gago talaga yung Kibuloy. May remote daw siya. Hindi ko alam siya pa talaga nag-post nun eh, kasi may mukha niya eh. May remote siya na napindot niya lang daw yung kaya lumindol.
Ewan ba't itong mga nakaraang paglindol wala siyang post? Wanted na kasi. Nakulong ba? Sa Pasig. Oh. Di ba tumakbo rin yung senador nung nakaraan? Ang dami niyang reklamo kasi kung Marami. May human trafficking pa siya. Si Raul yun, si Kibuloy. Hindi rin ako makapaniwala na may mga susunod sa kanya. Kung si Kibuloy na nga lang may naniwala pa. Paano pa kayang Dajjal? Di ba? Mas matindi yung Dajjal. Si Satanas at yung mga kampo niya, marami silang paraan para mailigaw ang mga tao. Waliyadu billah. So, tutuloy natin ito, inshallah. Kasi mahaba-haba pa itong pagtalakay sa mga panlilinlang ng mga engkanto at mga demonyo. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.